Pasig candidate apologizes for single mom joke. Blames uploader of viral video. Yan ang makapal. Ito na, kupal na, makapal pa ang muka. Ito ay article ng ABS-CBN News. The congressional candidate in Pasig City who went viral for a sexually charged joke about single mothers apologized Friday to those offended by his remark, saying it was only meant to catch the attention of the audience. Ayun, sa sobrang na-catch yung attention ng audience, nag-viral. Diyos ko. In a video obtained by ABS-CBN's Katrina Domingo on Thursday, Christian Ian Sia of Team Kaya Dis. Mga Diskaya pala to. Mga katambal ni Diskaya, Diyos ko. Was seen talking at what appeared to be a campaign rally when he made the remark. Patay, wala naman nanalo sa lineup nila. At doon sabi ni Ian Sia sa viral video, minsan sa isang taon ang mga solo parent na babae na nireregla pa, nay, malinaw nireregla pa, at nalulungkot minsan sa isang taon pwedeng sumiping ho sa akin. Buiset. Diyos ko. Siping-siping ang... Ay, nako. April Fools po ngayon, hindi po ovulation day, ha. On Friday, he addressed the backlash and said his supporters should be mad at the uploader of the video. Kapal talaga ng muka. For not showing the part where the audience laugh at his joke. Wow, kailangan pala may makikita na pinagtawanan mo yung video para hindi Diyos ko. Ang pangit na ka ng joke, ang pangit mo pang mag-depend. Bobo. Ito sabi ni Sia, huwag ho kayo magalit sa akin. Magalit po kayo sa gumawa ng video. Ang nakita lang sa video yung sinabi pero yung reaction ng tao hindi nakita na tumawa. Yun lang ang purpose ng joke. Pero mali yung joke mo, mare. Isa kang politiko, hindi ka komedyante, ha. He explained that the joke was meant to shock the audience so he would have their attention when he discusses his platform. Pwede namang mang-shock ng ibang paraan tulad nito. Diba? Na-shock kayo. Ano sabi niyo ulit? Diyos ko naman. Ayoko na dito. Pag nagsalita ako, typical mahaba na dahil napagsalita na lahat sa slate. So yung mga tao naiinip na ayaw na makinig. So kinugulat ko lang ng joke so yung atensyon napupukaw. Anong paki ko sa pukaw mo? Charot. Tingnan nyo yung likod ko, baka may dala ng Armalite. Dagdag pa niya. Hindi. Sia then apologized for those who got offended by the joke. Sabi niya, ngunit ako ay nakasakit sa aking sinabi, humingi po ako ng taos-pusong dispensa. Etong pinakamalupit sa joke mo na yan. The Commission on Elections said it would not let the indecent pass and urge candidates to elevate the level of campaigning. Gusto niyo basahin natin yung kasunod na article nito? Sige, basahin natin yung nangyari after. Diba? Para makita natin kung ano yung mga nagaganap dito. COMELEC to take action over candidate sipping joke. Ayan, patay ka ngayon. Sana mangyayari to, ha. Sana mag-take action talaga. Hindi yun nangungupal lang yung COMELEC, ha. Article pa rin ito ng ABS-CBN News. The Commission on Election is taking action against Pasig Congressional candidate Christian Ian Sia for making a joke that he is willing to sleep with women who are single parents once a year he be selected. So, sinabi lang uli yung joke, di ko na uulitin dahil kupal. Sia who is running under the Team Kaya Dis ticket, na kupal na Diskaya.
added he was only joking since he is already married. Di ba? Hindi po lahat ng kasal nakatali, ah. Yung iba kasi, Diyos ko naman, alam nyo na. Speaking to Teleradyo Servicio, Comelec Chairman George Garcia said the Commission and Bank is already in agreement about what action to take regarding Sia's statement. Ito ang sabi niya, bakit kailangan bumaba sa level na ganyan sa pangangampanya? Paano na lang kung may nakapanood at sadyang makapanood na mga bata na sasabihin, okay lang pala yung ganyang bastusan na lang tayo pagka nasa entablado. Kaya na sabihing nagbibiro yan, hindi ho tamang biro yan. So ang concern naman nila ang comment dito is paano raw kung may batang nanonood, which is pwede rin naman dahil yung ibang magulang nagsasama rin ng bata dahil hindi naman nila maiiwan sa bahay yung mga anak nila habang sila ay nanonood ng di ba? Ng walang kwentang Garcia said he cannot let that indecent pass since it could lead to even worse jokes in the future. The body poll earlier said it will impose anti-discrimination guidelines during the elections, noting that some women and LGBTQ candidates have experienced harassment. So ito ulit ang sabi ng Comelec. Pag pinabayaan natin para namang walang kwenta ang Comelec, kung yung ganyang mga biro lang hahayaan natin. Magjo-joke na lang ang mga kandidato sa kung kanino, directed sa relihiyon, sa mga may kapansanan, sa mga nakakatanda, directed sa ilang vulnerable sectors. Dagdag pa, wag na ho tayong mag-eleksyon kung ganyan lang naman. Hindi na eleksyon. Joke na lang ang ihalal natin dito. Ngayon nyo na-realize yan, ha? Diyos ko. Kung sinong pinakamagandang joke o pinakabastos na joke, yun na lang ang paraan ng paghalal. Meron nga nanalo, joke lang eh. Parang Robin. Ay! He said candidates should aim for a higher level of campaigning by tackling issues instead of resorting to crude jokes. Tama! Dapat ang inaan natin yung problema talaga ng taong bayan na bibigyan yung solusyon, hindi yung joke na kung... Ay! At sabi ni De Leon, wait lang pala. Actress Angelo De Leon, who is running for her second term as a Pasig City Councilor, earlier castigated Sia statement without mentioning him by name. Ito sabi niya, bawal ang bastos sa Pasig. Dagdag pa niya, ang ganitong uri ng mga salita ay hindi lamang nakakainsulto sa mga kababaihan, kundi pati na rin sa ating lipunan. Ang pagkakaroon ng respeto at dignidad para sa iba, anuman ang kasarian o estado sa buhay, ay isang mahalagang prinsipyo na dapat isinusulong ng bawat isa. At mas lalo na sa mga nagnanais maglingkod sa ating pamahalaan at sa mga Pasigenyo. Gabriela Pardilis urged Comelec to look into Sia's joke for potential election offense, saying the candidate's lewd misogynist remark trivializes the woes of our solo parents, subjugating them to mere sexual pleasure while sending distasteful tones of machismo. Machismo ba or machismo? Bahala na. Pero sinasabi lang nila na masyadong racist sasabihin. Ba't racist sa isip ko? Basic na yan. Basta yan. Ito sabi ni Gabriela Pardilis Representative Arlene Brosas, candidates spewing misogynist remarks and normalizing the objectification of women should never have a platform to amplify their distorted value. So tama, lalo na kasal pa, kasi sinabi niya nga kasal niya kasal niya. Sinabi niya kasal siya Diyos ko naman. Social Welfare Secretary Rex Gatchalian criticized candidates who make the vulnerable, poor, and marginalized sectors as the butt of jokes. Gatchalian said solo parents are real-life heroes who put food on the table against all odds.
Sabi niya, they raise their children alone through sheer sacrifice. Let's not marginalize them further. As a DSWD secretary, I simply do not find this funny. House Assistant Majority Leader Representative Jude Asidre said Sia should face appropriate sanctions. Tama, disqualification. Sanction, hindi yung suspend, disqualification. Wag nang bawal nang tumakbo, ganoon. Sabi niya, ni Asidre, okay? The language alone, the fact na sinabi niya, for me is already offensive sa ating kababaihan. Kaya tama lang ho na bigyan ng karampatang parusa kung meron man ang kandidatong ito. Hindi po pwede to take lightly ang mga issues na katulad ng rape, katulad ng sexual innuendos. Sa tingin natin, hindi po nararapat na ayon sa panahon ng eleksyon, kahit hindi panahon ng eleksyon. So tama naman. Ayan, sana magtigil na yung mga may ganyang joke. Lalo na yung mga public official, di ba? Pero meron kasing iba na, yung trabahang joke. Yung sila lang nakakarinig, siguro, ewan ko. Bahala na, di ba? Pero dito, is a big no-no. Sana disqualify, di ba? So ano po masasabi nyo dyan mga kaibigan? Comment down below. Low.